pagsalo-salo sa iyong salita, maranasan ka namin sa aming kalagitnaan, para patuloy pong kauhawan ng aming puso ang ikaw ay katagpuin sa panalangin. Turuan mo kaming manalangin, O Lord God, na sa kabila po ng aming kaabalahan sa buhay, we will learn to allocate time to pray for you. Dahil alam namin, Lord, sa aming pong pananalangin, ikaw ang siyang kumikilos sa buhay namin. Samahan niyo po ang mga susunod na sandali, maging ang aming pong pagpa-party, Panginoon, sa kapatiran naming uuwi. Ikaw po ang siyang magpala sa kanila pong sambahayan, maging sa kanila pong mga balak sa buhay sa Pilipinas, O Lord God. Inaangkin po namin ang iyong kaluwalhatian at katapatan ang siyang maitayag sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Maambulaw daw. Huwag magpa-park pa tayo bukas. Tulog sa'yo, Nagsusumamo, saging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay puminsan. ang puso ko'y dinudulog Sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay puminsan. Loobin mo ang buhay ko'y maging managong tahanan. Lulukan ang iyong wagas na pansinta. Naluyan ang walang hanggang mga mapurit pagsamba. Mahal ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko'y dinudulog sa'yo. nagpapakumbaba, Nagsusumamo, naging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Naluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Buksan, hindi ko alam kung may dala kayong Biblia or barbecue na agad. Ayos lang.
na si Mickey? Si Mickey. Mag-isayo ng Bible. Kahit alin. Para doon sa... Ano, Pastor? Ano? Hindi ata nakaset pa. Ano pa lang. Yan. Okay, so gusto kong basahin ang James chapter 5 verse 17 and 18. Sabi po dito, Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Okay, yun lang, dalawang verse. Maganda naman itong makapag-pure Tagalog tayo, ano, at medyo nahahalata yung medyo naiiba yung bitaw ko minsan. Nagka-translate pa yung isip ko. Okay, so gusto kong i-share ang topic na ito about hurdles to answered prayer. Kasi iba ang hurdles kaysa barriers. Ang hurdles ay not necessarily na barrier, pero kailangan mong tumalang. Tulad Diba? ng mga atleta. Okay, ginagamit nga po ito sa track and field. Teka, sandali ha. Badwidder. Nagtatrack lang yung field. Hindi na ubos ang sinaya. 800, Pastor. Ha? 800, 600. Mababa ata. Malaki yan. Yan ata ang Hindi, yun ang 1024 times okay lang. 760. Malaki yan. Sobrang. Pagdating sa, ano yun, okay. Okay. Okay, so, ang ano kasi, in this verse kasi, we are encouraged to pray and have answers. Kumbaga, ang gustong sabihin ng James chapter 5 verse 17 and 18, kung si Elijah an answered prayer, nagpray siya na hindi uulan ng 3 years and a half, hindi nga umulan. Pero nung nagpray siya, umulan ulit. So, sabi niya, si Elijah man ay kapareho lang natin. Hindi siya kaiba sa atin. Nothing special sa kanya. So, kung siya answered prayer, kapag tayo nagpipray, answered prayer din dapat. Kaso lang, medyo kailangan natin ng motivation, kailangan natin ng understanding pagdating sa prayer. Okay, so Elijah was no different from us. If he gets answers, so are we. Ang hurdle ay a light portable barrier over which competitors must leap in certain races. Siguro maliwanag naman sa inyo yung hurdles. Ano? Yung hinaharang doon sa ano na tatalon na yung mga runners ba? Okay, pag hindi pa kayo nakaintindi ng hurdles, ewan ko na lang sa inyo, ano? Ito ay isa pang meaning ng hurdles ay an obstacle or difficulty to be overcome. So, dahil nga ang topic natin ay hurdles to answered prayer, ito ay isang difficulty na dapat nating ma-overcome o dapat nating mag-jump over tayo doon. Okay, so ang aim natin sa topic na ito, for us to leap over the hurdles to answered prayer. Okay? At isa pa, for us to have a habit of praying. Kumbaga, maging kaugalian natin na mag-pray kasi hindi dapat reason yun na busy tayo. Kasi, the more tayo nagpipray, the more nakikilo si Lord. The less tayo nagpipray, the more napababayaan tayo ng Lord. Okay, so, for us to get answers to our prayers. Okay, so, unang hurdles, hindi ako magtatanong sa inyo dahil, or pailan-ilan lang siguro. Pagdating sa hurdles, unang hurdles sa to answered prayer, una is, learning about prayer, but not practicing it. Tama. Yun bang, natuto ka lang about prayer, pero hindi mo pinapractice. Dapat mag-go beyond ka doon. Amen. Nasusundan ba? Amen. Kasi hindi naman importante kung ano yung alam mo, kundi ano yung ginagawa mo ayon sa alam mo. Daanin ko kayo sa isang kwento, although na alam na ng iba itong kwento na ito na mayroon daw lasing, habang naghuhumili yung pare, sabi ng pare, ang mga lasing, walang puwang sa karin ng Diyos. O ba't tayo napunta sa lasing? Kwento lang ito, ano? Hindi tayo maglalasing. Magiinom lang. Dahil sabi ng lasing, narinig ko na yan! Habang naghumili yung pare. Tapos, balibang ikaw ay magbago, hindi ka makapasok sa paghahari ng Diyos. Sabi ng lasing, narinig ko na yan! Sa inis ng pare, pag hindi ka pa tumigil, tatamaan ka nito. Sabi ng lasing,
Yan ang hindi ka pa narinig. So, hindi importante masyado yung kung ano yung alam mo, ano yung narinig mo, kundi ano yung ginagawa mo ayon sa alam mo. Okay, so, prayer is the greatest opportunity and privilege offered to a person in Christ. Napaka-greatest opportunity and privilege. Yet, because of the power of prayer, the adversary makes his business to see that prayers of individuals and churches are ineffective. So, alam kasi ni Satanas, alam ni mga kampo ni Satanas na ang prayer mo, ang kapangyarihan mo sa relasyon mo sa Lord. So, sinisikap niya na mawalan ka ng ganang mag-pray, ma-disappoint ka sa prayer mo, and in the end, hindi ka na mag-pray. Pero sa totoo lang, sa kapanahonan ngayon, parang hindi na magtatrabaho si Satanas kasi mga Kristiyano minsan, hindi naman talaga nagpipray. Sa sobrang kabisihan. Wala akong tinutukoy, general lang. Okay, so Satan knows that a church is only as powerful as its prayer life. Kaya napapansin nyo, kung kailan kayo magpipray, parang kumakalam yung tiyan mo, nang naiihi kang natatayin, hindi mo maintindihan, nagugutom ka na. Lahat na ng distraction ni Satanas gagawin niya na. Sorry na lang. Illustration ko lang yun, di ba? Kung kailan mo gustong mag-pray, saka ka naman inaantok. Pero kung hindi ka nagpe-pray, buhay na buhay ka naman. Hindi ka naman makatulog. Nakailang gulong ka na, pero hindi ka pa rin makatulog. Kung kailan mo mag-desisyon na mag-pray, saka ka naman inaantok. Napapansin niyo ba? Okay, so, therefore, he will use misconceptions about prayer to thwart our prayer potential. So, iti-twist niya yung ating mga misconceptions about prayer. So, these misconceptions are hurdles to overcome as we address the problems that lead to an unanswered prayer. Susundan ba? Hindi masyadong mabilis? Ayos lang. Okay, so, we have to decide. Ang desire natin should not just to read about the Bible and prayer, rather than to study the Word itself and equip oneself for prayer. So, ang pag-aaral daw natin sa Word of God, sa prayer, is hindi lang mayroon kang alam, kundi may desire ka na isabuhay mo yung alam mo. Kasi may mga tao, nag-aaral sila para lang magkaroon ng laman yung isip nila. May isasagot sila sa debate. O may, nakukuha niyo bang ibig kong sabihin? Pero, hindi naman talaga nila isinasa puso yung kanilang alam. Yes, okay. Self-explanatory naman siguro yan. So, kapag may alam ka, pero hindi mo sinasabuhay yung alam mo, we gain a false sense of satisfaction when we learn about something, but don't actually do it. Let's say, for example na lang, walang pagyayabang medyo, ito pa lang ang nababasa ko in 3 years. Medyo 40 plus books pa lang naman. Kung ang nababasa ko at alam ko dyan ay dito ko lang inalalagay, hindi ko nilalagay dito, walang saysayan. Masusundan ba? Ganon din sa prayer. Hindi kabado si Satanas pag alam mo ang may alam ka sa prayer. Kabado siya kapag nagpipray ka. Tama. Okay, so, we think it's part of our lives, but it hasn't made it from our heads to our hearts, from theory to practice. Kaya nga, ang driving test dito sa UK, mayroon kang theory test, mayroon kang practical test. Baka naman pagdating sa prayer, ang dami mong pasado ka sa theory test. Sa practical, pasado ka kaya? At least ba, masusuri natin dito na kung tayo ay nag-grow sa ating pagkakilala sa Lord, especially sa ating paglilingkod. Okay? So, Satan loves when we read about what we should be doing but never do it. Kung ang alam mo ay inilagay mo lang dito, pakapikapin na lang si Satanas. Hindi siya magpapagod. Hindi mo naman sinasabuhay. Okay, so, it is just like buying cookbooks but never cook anything from it. Kagaya niyan, may mga menu ka sa mga may menu ka doon sa ano ba yun? Mga ng British. hindi doon sa galing sa Pilipinas. May mga panlasang Pinoy or mga produktong may hinahaluan ng pinya or mga soy sauce, something like that. May mga menu. Marami kang menu na kinukolekta tapos hindi ka naman nagluluto doon. Parang ganun din. Nakikinig ka sa prayer, nakikinig ka ng Word of God, pero hindi mo sinasabuhay. Parang may cookbook ka, pero hindi ka nagluluto doon. Okay? So, a major cause of unanswered prayer is our becoming experts in the knowledge of prayer, but not masters in the practice of praying.
Gets ba? Okay, dahil gets mo, hindi ko na-explain pa ng gusto. The best approach to prayer is to pray. Para ma-develop daw natin yung habit natin na mag-pray ka. Okay? Pangalawang hurdles na to answered prayer is mental assent rather than action. Ano yan assent, Pastor? Malay ko. Ang assent is nag-agree ka. So, mental agreeing ka, pero wala sa action. Okay, tingnan natin. Mental assent looks so much like faith that many people cannot see the difference between the two. So, hindi ito faith, pero akala ng tao kapag nag-agree ka sa isip mo, ay may faith ka na. Explain ko pa. Mental assent means intellectually accepting the word as true, admiring it and agreeing with it, but not allowing it to have an impact on you so it doesn't do you any good. So sa isip mo, nag-agree ka, pero hindi ka naman talaga naniniwala doon. Nag-agree ka lang. Klaro po? Amen. Okay, example. Okay, isa pa. Mental assent agrees with God, but does not believe God. Dapat kapital yan. It is believing that the Bible is true, but it doesn't work for you. May mga taong i-explainan mo or sisiran mo, naniniwala ako dyan, Pastor. Alam ko yan, Pastor. Pero pagdating sa personal nila, hindi nila paniniwalaan yun. Nasusunda. Amen. Example. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, "And my God shall supply all my needs according to His riches and glory." Ang mental assent, nag-agree ka doon but never trust God to do so by making personal application of this verse to his own life. Kaya pagdating na due na yung pambayad mo sa bahay, may babayarin ka na or may papadadahan ka sa Pilipinas pero wala ka pang pera, maraming tao nag-a-agree sa Word of God, pero pagdating na sabihin, "And your God, and my God, shall supply all your needs." Hirap, Pastor Akala ko ba, nag-agree ka sa Word of God, dapat nag-believe ka rin that your God, our God, shall supply all your needs according to His riches. So, hindi ka dapat nag-worry, hindi ka dapat nagpo-problema doon sa circumstances mo. Bakit? Kasi nag-agree ka at naniniwala ka sa Word of God. Ang mental assent, nag-agree ka lang pero hindi mo pinaniniwalaan. Siguro pwede sa iba, siguro pinagpala sila, okay sa kanila, pero sa akin mukhang malabo Klaro? Okay, so the believer builds on the rock while the mental assentor builds on the sand. Na sabi niya, ang taong matalino daw, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, dumating ang unos, ang baha, ang ulan, pero hindi nagiba ang bahay kasi nakatayo sa ibabaw ng bato. So kung ikaw ay nag-mental assent ka lang, nag-agree ka lang, ikaw ay isang taong nakapakinig ng salita ng Diyos, dumating ang unos, ang baha, pero dahil nakatayo ka sa ibabaw ng buhangin, giba yung bahay. Gibang-giba. Kaya may mga taong kahit laman ng simbahan, kung hindi nila sinasampalatayanan yung kanilang napapakinggan, ang dali nilang mag-worry. Ang bilis nilang magkaproblema. Bakit? Kasi nag-agree sila sa Word of God, pero hindi nila pinaniniwalaan. Okay, so, for God's promises to be fulfilled in our lives, we need to believe them. Klaro naman siguro yan. A promise remains a promise until we have them, so it requires faith. A promise obtained is no longer a promise, but a fulfillment. Hanggat hindi mo pa nakamtan yung pangako, manatiling pangako yon. So, hanggat hindi mo nakamtan, sumampalataya ka. Kasi pag nakamtan mo na, hindi na pangako yun. Tupad na Okay? God's word are promises to us, but in reality, it's already done. Bigyan ko kayo ng example. First Peter chapter 2 verse 24, "And by His stripes we have been healed." Past tense. With ED. Kailangan ko bang spellingin pa? Klaro ba? So, in reality, already done yun, but that is a promise that until it is fulfilled personally in your own life, dapat mong sampalatayanan yon. Baka pwedeng buksan ng konti. Medyo umuusok na ako ng konti. Okay, so, He wanted us to accept them as true or real. Kasi believing nga, tatanggapin mo yung salita ng Diyos as true or real. Nakita mo man o hindi, naramdaman mo o hindi, dahil sinabi ng Diyos, paniniwalaan mo yon.
Okay, so a variation of mental assent is sense knowledge. Ang sense knowledge naman, if I cannot see it, then it is not real. I believe it when I see it. Kulang ng konti. If I cannot see it, then it is not real. To see is to believe. To see is to believe. Maraming taong ganyan, to see is to believe. Hindi sila believers eh. Hangin nga, hindi nakikita. Pupunta tayo dyan mamaya. Kaya Einstein, pupunta tayo kay... ito na. Nauna niya. Alam niyo ba yung kwento ni Einstein? Oo. Sabi ni Einstein, sabi ng teacher daw, ni Einstein, sabi ng teacher, nakikita niyo ba ang Diyos? Sabi daw ni Einstein, hindi. Nahihipo, nararamdaman mo ba ang Diyos? Sabi ni Einstein, hindi. Sabi ng teacher, di walang Diyos. Hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman, hindi mo nahihipo, hindi totoo ang Diyos. Sabi ni Einstein, ikaw ba ma'am, nakikita mo utak mo? Sabi ng teacher, hindi. Nakakapa mo ba utak mo? Sabi niya, hindi. Di wala kang utak. Simple as that, di ba? So, ganun din, hindi porkit hindi mo nakikita ang Diyos, ay walang Diyos. Kaso lang, ang sense knowledge, hanggat wala silang nakikita, hindi sila sumampalataya. Kaya kagaya ni sabi ni Tomas, hanggat hindi ko naipasok ang daliri sa butas o doon sa butas sa kanyang tagiliran, hindi siya maniniwala. Pero sabi ni Jesus, mapalad kayo kung kayo'y naniniwala kahit hindi nyo ako nakikita. Amen? Okay, so sense knowledge and faith are incompatible. Kasi ang faith nga, Hebrews chapter 11 verse 1, we have faith in God if we believe on the things we cannot see and on the things we hope for. So kung ang pananalig mo sa Diyos ay kapag nakakita ka lang, sense knowledge yun. Pero ang tunay na pananalig sa Diyos, hindi mo nakikita on the things we cannot see and on the things we hope for. Inaasahan mo pa lang, wala ka pang nakikita, ni wala kang nararamdaman, dahil sinabi ng Diyos, inangkin mo, magkatotoo yun. Okay. Since knowledge become one of our biggest obstacles to faith because in many cultures, we are trained and conditioned to live by our faith or our five senses alone. Di ba mula pagkabata, tinuturuan tayo na ang ating pamumuhay ay true senses. Kaso lang, sa faith, hindi senses ang ginagamit. Klaro ba? Okay? If we cannot analyze something and empirically conclude that it actually works, then we do not believe it is real. Diba? Minsan, ganyan din tayo. Na para bagang gusto pa nating i-figure out paano masusolve itong problema natin. Paano masusolve yung hinaharap mo. Pag hindi mo na-figure out, parang ayaw mo nang maniwala sa Diyos. Hindi mo kailangang i-figure out, hindi mo kailangang unawain, ang kailangan mo lang paniwalaan mo dahil sinabi ng Diyos. Amen. Amen. Okay? So, however, God says that He has promised it. He has promised it already and it's a reality. Okay. Yet, it won't become a manifested reality in our lives until we believe it as real before we see it through fully trusting Him and His Word. Ito na yung sinasabi ko kanina na hindi mo nakikita, hindi mo pa nararamdaman, hindi mo feel na tatanggapin mo, pero dahil sinabi ng Diyos, pinaniniwalaan mo. Okay? That's how faith operates. Naalala, sino nga nakakaalam yung kwento na mayroong nagpahula, ang ikakamatay daw niya ay batoy, apoy at saka bato? Alam niyo yung kwento na yun? Doon sa hindi alam ko, kwento ko, although alam na nila. Mayroong nagpahula sa Pilipinas, sabi ng manghuhula, ang ikakamatay mo, apoy at saka bato. Construction worker siya, nalaglag siya sa Makati, ang taas ng building. Pero sabi niya, sabi ng manghuhula, ang ikakamatay ko, apoy at saka bato. Kasi sabi ng Biblia, mangyayari ang ayon sa iyong paniniwala. Walang problema doon. Okay, so, pangalawang aksidente, nasagasaan naman siya ng kotse, siguro, nag-happy time siya, nalasing, nasagasaan ng kotse. Sabi naman niya, sabi ng manghuhula, ang ikakamatay ko, apoy at saka bato. Hindi siya, lumalakas siya. Yun ang pinaniniwalaan niya. Kaso nakita niya yung gulong ng kotse na kasagasa sa kanya, nakalagay doon, firestone. Unti-unti siya nahina at namatay. Mangyayari ang ayon sa iyong paniniwala. Kaya nga, may mga, ito walang bastusan na ng mga tao sa Pilipinas, wala nang ka-hygiene, hindi mo kakilala, lawayan mo, baka mausog. Hallelujah! Bakit
kadiri, magpapalaway. Okay, so on our example, Philippians chapter 4, verse 19, if you don't have faith, you will live in frustration because you will try to figure out how to meet your own needs when you don't have the capability. Di ba nangyayari sa buhay mo? Paano na kaya ito? Saan kaya ako manghihiram? Instead na, i-anticipate mo yung gagawin ng Diyos sa prayer mo, ang ginagawa natin, pinapangunahan natin ng Diyos. Sino kayang lalapitan ko? Yun si umaattend din ng church na hindi nahiya, sigurong tumanggi yun. Okay, so God says, I will supply all your needs. I have everything worked out. Trust me to do it. Okay? If you have been mentally assenting to the truth, you have been living below your privilege. Kasi nga, sa kingdom ng Lord, sa economy ng kingdom, faith lang ang kailangan and everything you need will be granted unto you according to your faith. Kung kapos ang faith mo 50-50 lagi, at 50-50 din yung bigay ng Lord sa'yo. 50-50 din. So we should not only agree with His word and His will, but also live on it. So, example na lang. Meron doon sa dalawang anak, sabi ng isa, I will go, pero hindi siya nagpunta. Sabi ng pangalawa, hindi ako pupunta, pero mamaya-maya, nagpunta. Nagbago yung isip niya. Nakakasunod ba kayo? So, yung isa, nag-agree siya, pero hindi niya ginawa. Yung isa, sabi niya, hindi ako pupunta, pero nag-change yung mind niya, kaya siya pumunta sa farm. Saan ka doon? Pangalawa. At least, kumbaga, bandang huli, na-develop yung faith mo, so naniniwala ka. Kaysa naman, may mga taong sabi pa nila, lakas-lakas ng faith ko, fighter ako, lagi ako nagbabasa ng Biblia, kamukat-mukat, konting pagsubok lang, nawala na. Walang tinutuko yan. So ano yung una? Unang hurdles? Learning about prayer. Ha? So, may knowledge ka sa prayer pero hindi mo pinapractice. Pangalawa, Assent. may nag-mental assent ka pero hindi ka nag-agree. Pangatlo, hearing the word but not absorbing it. Okay? When we don't absorb the word, it often goes in one ear and out to the other. Pasensya na kayo at medyo ang time management ko, ibig sabihin nun, wala nang tulugan. Kaya medyo may mga clerical error dyan. So, Satan steals it away so that it can't have an impact in our relationship with God. So, ito na yung okay, mamaya. Yung sa parable. Okay, Matthew chapter 13 verse 19. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. Doon sa daanan daw, may mga nalaglag sa daanan, nalaglag sa batuhan, nalaglag sa dawagan, at nalaglag sa matabang lupa. So, hindi nakasibol yung binhing na itanim kasi inagaw ng ibon, inagaw ni Satanas. So, ang napakinggan mo, hindi nag-stop over dito, lumabas lang dito. Okay? Satan is not concerned with your money or health as he is concerned with your faith. So, ayaw niyang makapakinig ka ng Word of God kasi kapag nakinig ka ng Word of God, mag-grow yung faith mo at mangyayari ang ayon sa faith mo. So, ninanakaw niya yung binhid ng Word of God na dapat maitanim sa puso mo. Kaya nga, epektibo ang Facebook pero pagdating sa Word of God, Okay, so, for him to ruin our faith, he will do everything possible to prevent the Word to bear fruit in our lives. Pakisagot na lang kung sino man yung tumawag. Kay Pastor pala. Okay, so ang una niyang ginagawa, ini-snatch niya yung binhing inihasik. Kung nakasibol man, aarawan niya yon. Through persecution, para pagkasibol, patay agad. May mga taong mausig lang, hindi nababalik sa church. Pero mayroon mga nasa dawagan, hindi pa rin nakapamunga kasi yung dawag daw ay pumupulupot or nag-choke doon sa binhing na itanim, so hindi pa rin sumibol. Nakikita niyo ang ginagawa ni Satanas? Hindi siya titigil hanggat hindi ka nakarating sa punto na ikaw ay namunga. Okay? He knows he will be in trouble if you apply what will you learn from God's Word. Diyan sa mga ngatog, pag ina-apply mo na yung napapakinggan mo. Okay, kunting example lang kanina, no? Papunta ako ng Finchley kanina, galing pa ako ng duty, palabas ako dyan.
Pag-atras ko doon, may nakaharang na kotse. Pag-atras niya, ayaw niya pang itudo atras, ipapunta ako dito, so doon ako mag-aatras. Tapos, matandang gagun-ganon pa sa akin, no? Sisip-isip po. Problema mo. Sayang na lang yung napapakinggan natin kung mga maliliit na bagay na yun, patulan natin. Di ba? Okay, so he will distract you to the max, so you will forget what you have heard or learned. To the max, ang pagdidistract niya. Kaya, dapat ma-absorb natin yung mga natutunan natin. He divert us to prepare our meal. Oh, mag-barbecue na tayo, mamaya na lang yung Word of God. Or, nag-Word of God pa, pero ang isip mo nasa barbecue na. Or, talking to other people, and suddenly you forget about them unless you internalize them. So, ang dami nating pwedeng napapakinggan at na-absorb dahil ang dami niyang distraction, kamukat-mukat nakalimutan mo na. Bless na bless ako sa topic ni Pastor. Anong topic niya? Ano nga ba yun? Matthew chapter 13 verse 9, he who has ears to hear, let him hear. So kung may pandinig ka raw, kung may tenga ka, dapat matuto kang makinig. Iba yung narinig mo kaysa pinakinggan mo. Susundan niyo ba? Iba yung narinig kaysa pinakinggan mo. Oh, bakit mo nalaman? Narinig ko. Pero, pag tinatanong ka, hindi mo naalala kasi hindi mo naman talaga pinapakinggan. Laro? Okay, so, don't just hear, but also listen or hear spiritually. Kulang na naman. Revelation chapter 2 verse 7, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Halos, repetition, pero isang message lang. So, let the message sink in. Stay focused after you've heard or read the word and let it truly sink into your spirit. The Bible calls this process meditation. So kung ano daw yung napapakinggan mo, talagang binabad mo ang sarili mo doon, pinagninilayan mo, ano ba ibig sabihin? Kung hindi mo kayang intindihin, nagtatanong ka. Hindi yung, ano ibig sabihin nun? Kaya mo, hindi na-explain ni Pastor eh. So, Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then, you will make your way prosperous, and then you will have good success. So, isang dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng good success ang karamihan Kristiyano, kasi hindi nag-meditate sa Word of God. Klaro yan. 1 Timothy chapter 4 verse 15, meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Kumbaga sabi sa Bisaya, may ebidensya ka ba? Hindi ka nila pwedeng kutsain at hindi mo sila pwedeng sabihin, wala man silang ebidensya. So, pang-apat na hurdles to answered prayer, hoping rather than believing. May kaibahan ba ang hoping at saka believing? Meron. Okay, so there are two ways in which the idea of hope interfere with what God wants to accomplish in prayer. Okay? When our hope is not biblical kind, but it is really just wishful thinking. Kung ang hope mo ay hindi biblical, kundi wishful thinking lang, I hope the weather is okay tomorrow, I hope my husband will change, I hope I will have a new job. Wishful thinking lang yon, hindi biblical hope yon. Okay? When we fail to apply future fulfillment to our present situations. Okay? When we fail to apply future fulfillment to our present situation. Example na lang. Okay. Example lang ng applying future fulfillment to our present situations. Sabi ni Jesus, after na nailibing si Lazarus for 4 days, nangamoy na siya. Sabi ni Jesus kay Martha, sabi niya doon sa mga tao, alisin niyo ang bato. Sabi ni Martha, Guro, teacher, nangamoy na siya ngayon, 4 days na siyang nakalibing. Sabi ni Martha, alam ko mabubuhay siya on the last days sa resurrection. Pero hindi niya pinaniniwalaan na mangyari iyon sa kanyang present situation. Hindi ba na-gets? Hindi. Okay, so sabi ni Jesus,
Kaya nga ipinapaalis yung batong nakaharang doon sa kuweba kasi bubuhayin niya si Lazaro. Pero sabi ni Marta, alam ko and I believe He will be risen in the resurrection of the dead. So yung future, hindi pinaniniwalaan ni Marta na mangyari sa present niya. Klaro na. Amen. So, maraming taong ganyan na yung mga future na fulfillment ng promises ng Lord, hindi na kaya nilang paniwalaan na pwedeng gawin ng Lord sa present situation natin. Klaro? Amen. Okay, so biblical hope is based on faith because it is the confidence or confident anticipation of the ultimate fulfillment of that faith. So, dahil sinabi ng Biblia, we have faith in God if we believe on the things we hope for. So, dahil pinaniniwalaan mo, inaasahan mo. Pero, ang wishful thinking ay, yun bang, out of uncertainty or unbelief, okay? The assurance of future blessings is what biblical hope is all about. Hebrews chapter 6 verse 19, this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. So, ang hope doon na yun, ang biblical hope, nagiging angkla mo. Grabe. Alam niyo ba kung saan ginagamit? Bakit nag-aangkla ang barko? Para hindi gumalaw. Para hindi gumalaw at saka Hindi maanod. hindi maanod. Kasi kung ang barko walang pundo ba tawag sa Tagalog, no? Pundo ba? Kaya tinatali sila sa pier? Pundo kasi sa Bisaya yun eh. Ano sa Tagalog yun? Yun din po. Yun din po. Yun din po. So, ang barko, may nakapundo. May tali dito sa unahan, may tali dito sa harap, sa likuran. Pero, pag nasa laot sila, angkla ang ginagamit. Nang sa ganon, hindi sila matatangay ng anod, ng agos ng tubig. Kasi, ang tubig, hindi mo mararamdaman na simple lang yan hinihila ka. Pero kung ang barko ay nakaangkla, kahit may agos yung tubig, hindi siya matatangay. Ganon din, kung may pag-asa ka, ayon sa Biblia, hindi ka matatangay ng pag-alinlangan, hindi ka matatangay ng pagdududa, hindi ka matatangay ng pagkabalisa. Bakit? Kasi angkla yan. Amen. Nakaangkla ka ba? Amen. Okay, so Romans chapter 15 verse 13, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Okay, malapit na tayong matapos. There are blessings God wants to give us in this life, in the present day. So yung future fulfillment, huwag mong paniniwalaan mo na hindi lang sa future, pwedeng gawin ng Diyos sa present mo. If we think they are all in the future, we will not exercise our faith to see their fulfillment in our lives now. Halimbawa, balik tayo sa Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Kung lagi mong ilalagay sa future yun, ano mayayari sa sarili mo? Dapat paniniwalaan mo na sa present pwede mong gawin ng Diyos yun. Okay. Where faith cannot be applied, fulfillment cannot be given. Simple as that. Philippians 4:19 ulit, when you need money to pay your house rent, you don't need the money at a future time. You need it now, and that requires faith, not hope. Klaro? So, hindi mo sasabihin, Lord, I hope pagpalain mo ako na may magkaroon ako ng pambayad. Hindi ka dapat mag-hope doon, kundi ang hope na sinasabi ay biblical or pinaniniwalaan mo na gagawin ng Diyos yun. Ora mismo. Ora mismo ba faith natin? Bahala na. Kung sinasabi natin bahala na, alam niyo ba ang story ng bahala na? Ha? Nakakulong. Ha? Nakakulong. Nakakulong? Hindi, kumbaga, ang origin ng bahala na sa mga ninuno natin, sa ano ang story niya? Kumbaga, ang origin ng bahala na is, nasa problema ka, pero pag sinabi mong bahala na is, ipinasa Diyos mo na. Kumbaga, bahala na si Allah. Kasi ang Diyos, ang tawag sa Biblia is Allah. Kaya nga, sa Muslim, tawag nila sa Diyos Allah. Kumbaga, pag sinabi mong bahala na ang Diyos. Ipinasa Diyos mo na. Hindi yung expression na lang, bahala, whatever. Kisira-sira. So, wishful thinking is not biblical hope, but based on uncertainty or doubt. Hope versus hoping. So, ang biblical hope
Hope. Pero ang wishful thinking is hoping. Ikaw ba hoping or may hope? Klaro naman siguro. Just like saying, I hope this happens, I hope this works, I hope God hear my prayers. Pero yan bang hope mo na yan ay due to your faith na mayroon kang anticipation or wishful thinking lang? May anticipation. May anticipation. Pero sa totoo lang, hindi natin napapansin. Wishful thinking lang minsan. Ito, example walang personalan. Na may mga babaeng naghihintay ng mapapangasawa nila Kristiyano. Sabi ng Biblia, huwag kayo mag-asawa ng hindi believers. Pero sabi nila, I wish, or may wishful thinking na kahit hindi believers, pinapakasalan. Kaya anong nangyari? Ayun, nagkakaproblema. Example lang yun, wala akong tinutukoy. Nakatingin lang ako sa iyo. Okay, so wishful thinking is destructive element in prayer. So hindi ka dapat mag-wishful thinking kundi may biblical hope ka. Second to the last, praying for faith. Luke chapter 17 verse 5, and the apostle said to the Lord, increase our faith. Is it a right prayer na sabihin mo, Lord, dagdagan mo ang aking pananampalataya? Ha? Yeah. Sinong nagsasabing yes? Yes. Sinong nagsasabing no? Boycott na karamihan. Hindi alam ang sagot. Ito ang sagot ni Jesus sa Luke 17 verse 6. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. So, ang mustard seed, nakikita niyo ba ang mustard seed? Maliit. Napakaliit. Parang yung inahalo lang sa binangkal or sa mutsi. Ganun lang kalaki ang mustard seed. Pero sabi ni Jesus, kung ikaw daw ay may faith na kasi laki ng mustard seed, okay na yon. So, ang size ng faith mo is hindi yun ang nagmamatter, kundi ang concern siguro is kung may faith ka. Siguro kung sinasabi mong, Lord, increase my faith, in the real sense, wala ka naman talagang faith. Kasi kung may faith kang maliit, sabi ng Lord, yung mulberry tree, pwede mong mapaalis. Klaro? Amen. Okay, so, you don't need any more faith. A small amount will move mountains. Amen. So, we don't need to increase our faith. Well, it's not the right prayer na sabihin mo, Lord, increase our faith. Increase my faith. Okay, konting example na lang. Kailan lang kami nagkaroon ng hot water kasi nagka-problema yung supply ng tubig doon sa boiler. Pero noong nagkaroon ng panibagong piping doon sa main source, paakyat sa taas, nung binuksan ng todo yung parang may control doon, nagli-leak naman. Sabi ng kaibigan ko, kahit buksan mo lang ng konti yan, kasi pressure naman ang nagdadala yan. So, hindi mo kailangan todo bukas, mabuksan mo lang ng konti, may pressure na yon. Ganon din ang faith, di ba? Relate ba kayo? Amen. Okay, so, the little you have can do much, but you aren't using it. Sa totoo lang. Papasokin mo sila. Papasokin, maraming upuan doon. Dito po. Papasokin, at siyam daw yan. Matipas na lang ng pito, ang init eh. Maraming upuan sa labas. Malamig ba? Sorry. Hindi ako lang pala nainitan. Pasok. Pasok po. Habol. Dito, pasok. May mga upuan. Habol. Dito po, may upuan po. Dito. Pwede pa lang ibang upuan doon sa labas. Sambas kami. Isang bus kayo. Habol po, patapos na. Ayaw na lang, ayaw na lang. Pasok kayo. Pasok para makahabol ng konti. Kahit pa paano. Hindi kasi ate. Ate Vivian. Habol. Dito ka na. Tita, dito po. Hello po. Dito po, pwede pang umupo dito. Hello, tatamin kami. Si Joanne. Hello, thank you. Sa labas kami. Si Pastor. Hello po. Good evening. Thank you for coming. Dito. Iurong kayo natin to dito. Pwede pa maglagay ng upuan dito para maumpisahan na natin ang Ba't kayo lumalabas? barbecue. Huwag kayo lumalabas. Dito.
May ilang minutos pa. Okay, so, Pasok. dito, Ate, dito po. Pwede pa maglagay ng upuan dito para hindi masayang yung space. Magandang hapon. Kanin yung lahat. Yung mga lalaki labas na. Ate, dito. Basto. Magandang hapon, Basto. Hindi, may upuan pa, may upuan pa. Oo, thank you for coming. Sige po, tigawin na lang po. Importante yung lalaki na sa loob, babae na sa labas. Opo. Sige, itutuloy natin. Ano lang, ang pinag-aralan natin ay hurdles to answered prayer. So, unang hurdles to answered prayer is yung mayroon kang alam about prayer pero hindi mo sinasagawa. Pangalawa, ano? Mental Mental asset. asset. Ang mental asset is nag-a-agree ka sa Word of God pero hindi mo talaga pinaniniwalaan. Pangatlo? Okay? Pangatlong hurdle sa prayer is nakapakinig ka ng Word of God pero hindi mo ina-absorb. Pangapat? Hoping? Hoping rather than believing. Okay, hoping rather than believing. Okay, so panglima, nasa panglima na tayo. Ang panglima is, yung ikaw ay magpipray na i-increase ang faith. Hindi ito tamang panalangin kasi ang faith mong maliit, it will do much. Okay, ganito ang nangyayari. Ano? When you pray for faith, you are praying to believe. Pwede bang mag-pray ka? Lord, pwede bang paniniwalain mo ako? Hindi, desisyon mo na maniwala. Ang faith ay nag-grow kailan? Paano nag-grow ang faith? Pag nakarinig ng Pag word of God. nakarinig ng Word of God. Faith comes by hearing the Word of God. So, hindi ka mag-pray na, Lord, increase my faith, kundi makinig ka ng Word of God, mag-i-increase yung faith mo. Hindi kakayanin ng problema mo yung faith kasi nag-i-increase. Nasusundan? Konting-konting example lang. Ano, okay na ba? Okay lang. May araw pa naman tayo mag-barbecue. Okay, konting example lang. Yung paninikip ng dibdib, yung sinasabi nilang chest pain, kaya nagkakaroon ng chest pain kasi yung demand ng oxygen mataas, pero yung supply ko konti. Nasusundan ba? Kaya nga, kapag ang pasyente ay umaakyat sa hagdan or tumatakbo, medyo kapos yung naninikip yung dibdib kasi tumataas yung demand, kukonti yung supply. Dalawang klase ng chest pain. Ang unang klase is stable angina pectoris. Ang stable, sumisikip lang ang dibdib mo kapag ikaw ay may activities. Pero ang unstable angina, nakahiga ka, pero kulang pa rin yung oxygen. Ganon din sa faith. Kung may problema ka, mataas yung demand. Kung ang faith mo hindi kayang supplyan yung demand, may problema ka. Nasusundan ba? Okay. So you cannot pray to believe. It is a decision to believe or not. Such a prayer is really based on unbelief. Okay. Faith doesn't grow by praying. It grows by hearing God's word. It increases by listening to God's word. It's not the size of our faith that matters. It is the size of our God. Okay? If you believe, you activate heaven. Okay? Perhaps you are thinking, I'm not sure if you have faith. Yun naman talaga ang problema eh. Hindi dapat, Lord, increase my faith, pero kung tutuusin, i-check mo, wala ka naman talagang faith. Kasi your little faith will do much. Yes? Okay? Increase your intake of God's word, pero mag-increase din yung faith mo. May problema ka dahil marami yung supply, marami yung napapakinggan mo, nag-grow ka sa faith, hindi ka apektado, hindi naninikip yung dibdib. So what you know of the word becomes the limit of your faith because we only believe what we know. Matthew 9:29, according to your faith, let it be done to you. So mangyayari ang ayon sa paniniwala natin. Kung naniniwala ka sa usog, sa'yo na lang yun.
Ako, hindi ako naniniwala sa usog. Marami tayong mga pamahiin sa Pilipinas, di ba? Lalo na kami sa probinsya, sa Bohol. Naku, dadaan lang ng baliti, tabi-tabi po. Madaan po. Iihi lang, tabi-tabi po. Kasi nga, mangyayari ayon sa paniniwala mo. So, increase your intake of God's Word and your faith will increase or grow. Pang-anim, last, cares of the world or laziness. Dahil sa mga kaabalahan natin, sa mga intindihin natin, or katamaran natin, hindi tayo nakapag-pray. Okay? We neglect prayer either through sheer laziness or because of life's busyness and distractions. So, totoo lang. Kaya nga, pagkagising natin sa umaga, Lord, naintindihan mo naman pagod ako, kaya papasok ako sa trabaho, magmamadali ako, kaya hindi ka na makapag-pray ng mahaba. Pag-uwi mo naman sa gabi, Lord, galing ako ng trabaho, hindi na ako makapag-pray. So, sa sobrang dami nating mga intindihin, lalo na kung dubli-dubli pa yung trabaho natin, hindi ka na talaga makapag-pray. Kaya minsan lang, lalo kung Katolik, sasabihin, Lord, naintindihan mo na ang sitwasyon ko, okay na to. Para bagang gagamitin mo pang Biblia, Lord, si Samuel naman, tulog, kinausap mo, pwede ba pagtulog ko na lang ako? Saka mo ko kausapin. Hallelujah. Okay, so, laziness and neglect are worst reasons for not praying, sa totoo lang. Yung neglect is kapabayaan ba? Kapabayaan natin kaya hindi tayo nagpipray. So, we cannot be called good and faithful if we are wicked and lazy servant. Sasabihin niya, good and faithful servant kapag good tayo at saka faithful. Pero kung lazy tayo, hindi na sasabihin good and faithful servant. Sabi niya, di kita kilala. Pwede ba? Tsupe. So, Matthew 13:22, now he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. So, yung mga cares of this world daw, na-choke yung binhi ng salita, kaya hindi nakapamunga. Yan naman ang pinaka-reason natin, kaya hindi tayo makapag-pray eh. Aminin man natin sa hindi. Okay? So, when a person doesn't want to bother with prayer because he feels he has more important things to do, or when he allows the many concerns of this life to crowd out the practice of prayer, then whatever he does know about prayer will not bear any fruit in his life. So, useless yung napapakinggan ng topic about prayer kasi na-sidetrack ka pa rin sa pagiging busy. Kaya nga, ang ibig sabihin ng busy ay being under Satan's yoke. Kung ngayon lagi kang busy, wala kang time sa prayer, under Satan's yoke ka. Kaya nga, on behalf sa church, especially sa maliit na pamamahay namin, welcome sa inyong lahat for coming. Thank you po sa lahat, lalo sa mga ngayon nakasama. Talaga namang grabe ang Heartsden Group. Talagang nagbo-boom na Challenge! With these hurdles, describe your practice in prayer. Which of these hurdles describe your practice in prayer and reading God's Word? May mental assent ka ba? May hoping rather than believing? Nag-ano ka ba? Yung knowledge mo ay hindi nagiging practice? Alin doon ang problema sa'yo? Or, what attitude do you need to repent in order to rise above this hurdle through God's grace? Hurdles. Okay, isa pang challenge. Choose one hurdle that represents your current practice of prayer and consciously take steps to correct it by applying the truth of God's Word to do it. Say for example, sa isang araw, maaring dalawa, tatlong oras ka sa Facebook, pwede ba yung 30 minutes mo o isang oras mo, ilaan mo sa prayer? Kaya mo bang ilaan yung isang oras sa prayer? Sabi ng Lord, hindi ba kayo makapagtiis sa akin mag-pray at least 1 hour? Ang 1 hour pala na prayer, minimum yun. Hindi naman natin isabay. Pwede isabay sa Facebook. Kaso lang, ang mind natin busy, abala doon sa mga chat, sa mga notifications. So, ano ang hurdles mo na kailangan mong i-overcome at ano ang gagawin mo? So, conclusion ulit. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Nung sinabi ng Biblia na pray without ceasing, hindi nangangahulugan, pagising mo, pag kumain mo, wala ka nang gagawin mo buong maghapon, nagpipray ka. Naalala ko tuloy yung isang Muslim, ini-excuse niya sarili niya sa duty kasi nagpipray. Yan naman pala, tulog na. Nung
Pag sinabi ng Bible na pray without ceasing, feel mo mag-pray o hindi, ganado ka mag-pray o hindi, kung ang gusto niyo sabihin is, may problema ka o wala, mag-pray ka hanggat may pagkakataon ka. Yes. Okay? Amen. Kwento mo na. Mahabang mahaba. Kwento mo po. Tapos na. Kaya tayo po rin manalangin. Lord, salamat pong muli, Panginoon, sa pagsama-sama mo sa amin sa sandaling ito. Salamat sa mga kapatiran naming nakasama namin, especially ang mga baguhan, Lord God. We warmfully welcome them, Panginoon, sa samahan po sa ministry ng God Most High Christian Ministry. Dalangin po namin, ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay, sa bawat isa sa amin, nang sa ganon. Masabi namin, Lord, na malaki ang kaibahan ng isang buhay na nakaugnay sa iyo. Loobin mo, O Diyos, na ang amin pong napapakinggan ay hindi lamang po makabaon sa aming isipan, kundi ma-absorb po ng aming mga puso at naisabuhay po namin ito, Panginoon. Because your word says, knowledge puffs up, but love edifies. So we pray, Lord, na magmula ngayon hanggat mayroong pagkakataon, hindi namin kaligtaang manalangin at magiging ugali namin ang manalangin dahil sabi mo nga, pray without ceasing. So salamat, Lord, sa mga pagkakataon na kami ay makapag-pray dahil alam namin sa aming panalangin, ikaw ang siyang kumikilos sa buhay namin. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Welcome po kayo lahat. Maraming salamat po sa pagdalo.